Umaga, Ginang Barrios. Magandang umaga mga mag-aral. Kami nga po pala ang pangkat-loyal na binubuo ni Ian Ganitano, Kyle Francisco, Rolando Valiente at Joshua Vicente. At ako naman po ang naatasan sa Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa paggamit ng wikang Pilipino ng mga mag-aaral sa paaralan. Sinagawa ang pananaliksik upang matukoy kung paano ginagamit at kung paano nahihikayat ng mga mag-aaral sa gawaing pampaaralan ang mga kapwa mag-aaral, magulang at opisyalis ng barangay. Sa pamamagitan ng paggamit ng naturang wika, hinihikayat ang pakikilahok ng mga mag-aaral, magulang at lokal na opisyalis ng barangay. Ang mga salik na nakakahadlang sa paggamit ng wikang Pilipino ay panghihikayat sa paaralan. Sa paggamit ng wikang Ingles ay nakikipag-usap, pagsusulat sa wikang Ingles ng mga ulat, pasalaysay, dokumento at iba pa. Sa mga impormasyong inilahad, batid ng mga mag-aaral ang halaga ng paggamit ng wikang Pilipino. Dahil dito, minabuti na isagawa ang pananaliksik na ito upang matukoy ang kalagayan ng paggamit ng wikang Pilipino sa paaralan, tahanan at lipunan ng mga mag-aaral. Naniniwala ang mga mananaliksik na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, mamumungkahi sila ng magandang matutulong sa lakong pagpapaunlad ng wikang Pilipino sa loob at labas ng paaralan. Ang sunod naman ang paglalahad ng suliranin. Ang pananaliksik na ito ay sinagawa upang matukoy ang kalagayan ng paggamit ng wikang Pilipino sa paaralan ng mag-aaral. Nilalayon nitong masasagot ang mga sumusunod, katulad ng gaano kadalas kaya ginagamit ng wikang Pilipino sa paaralan ng mga mag-aaral. Ikalawa, paano ginagamit ng mga mag-aaral wikang Pilipino sa mga kapwa mag-aaral, tahanan at lokal na pamahalaan ng barangay Bayorbor, Mataas na Kahoy na Batangas. Ikatlo, ano ang mga salik na kakadlang ng wikang Pilipino ng mga mag-aaralan? Ako si Kyle Francisco at ako ang natoka para ilahad sa inyo ang Chapter 2 sa research namin tinalakay na ang pamagat ay paggamit ng wikang Pilipino ng mga mag-aaral sa Brasa et paaralan. al. 2013. Batay rito, ang pamamaraan o paggamit ng metodolohiyang pananaliksik ay isang mabisang paraan sa pangangalap ng kabuuang datos o tala. Ito'y makakatulong upang masuri ang mga nakalap na kasagutan sa tanong hinggil sa paksang ating pinag-aaralan. Pangalawa, Bautista 2012. Ayon rito, malaking tulong sa pag-usbong ng isang paaralan ng paggamit ng wikang Pilipino. Sinasabi rin na mas maintindihan o mas mapapaunawa sa mga estudyante kung Pilipino ang ginamit sa pagpapatupad o paglalahad ng mga alituntunin at regulasyon sa loob ng isang paaralan. Pangatlo, NACPIL 2000. Batay sa kanya, para mas nakakagayak sa mga mag-aaral na mag-aral kung Pilipino ang wikang gagamitin. Mas matututo at magtatamo sila ng mga iba't ibang klase ng kaalaman na magagamit nila balang araw. Bukod dito, mas magiging kapakipakinabang rin sila na mamamayan ng bansa kung wika natin ang gagamitin. Pangapat, Calnero et al. 2014. Ayon rito, ipinapakita ng kanilang nagawang pananaliksik na sa paggamit ng wikang atin o Pilipino, narito ang mas madali, mas mabisa at mas matagumpay na pagkakalat o pagkahatid ng mga ideya o impormasyon sa mga mamamayan ng wikang Pilipino. Panglima, Baco et al. 2012. Ayon rito, ang paggamit ng wikang Pilipino sa pakikipag-ugnayan o talastasan ay mas nakakahikayat, nagkakaroon ng satisfaction o pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panid na nag-uusap na sapat upang matamo ang pangangailangan o kung gustong iparating ng bawat isa. Ako si Joshua Vicente at ako ang nakatoka para ilahad sa inyo ang Chapter 3 sa research ng aming tinalakay na ang title ay Paggamit ng Wikang Pilipino ng mga mag-aaral sa paaralan. Research design. Disenyo ng pananaliksik ng deskriptibong pananaliksik ay isang angkop na pagpipilian kapag ang layunin ng pananaliksik ay tukuyin ang mga
katangian, frequency o uso at kategorya nito. Research methodology. Ito ay kapaki-pakinabang kapag hindi pa gaanong nalalaman tungkol sa paksa o problema bago ka makapagsaliksik kung bakit nangyayari ang isang bagay. Kailangan mong maunawaan kung paano, kailan at saan ito nangyayari. Research locale. Lokal na pananaliksik 3.1.1, tinatalakay nito ang lugar o tagpuan ng pag-aaral. Inilalarawan nito ng maikli ang lugar kung saan isinasagawa ang pag-aaral. Ang mga mahalagang tampok lamang ng may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral ay kasama. Ang lokal na pananaliksik ay isang termo na tumutukoy sa isang partikular na lugar at paksa na pinag-aaralan sa isang proyekto na pananaliksik. Population and sample of the study. Ang populasyon ay isang kompletong hanay ng mga tao na may espesyal na hanay na may ng mga katangian at ang sample ay isang subset ng populasyon. Research instrument. Ang isang instrumento pananaliksik ay isang tool na ginagamit upang mangolekta, sukatin at pag-aralan ang data na nauugnay sa inyong mga interes sa pananaliksik. Ang mga tool na ito ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga agham, pangkalusugan, agham panlipunan at edukasyon upang masuri ang mga pasyente, kliyente, mag-aaral, guro, kawani, etc. Ako si Rolando Valiente Jr. at ako ang natoka para ilahad sa inyo ang Chapter 4 sa research na aming tinalakay na ang title ay Paggamit ng Wikang Pilipino ng mga mag-aaral sa paaralan. Mayroong kabuuan na 464 na kalahok na binubuo ng 224 na mag-aaral, 224 na magulang at 16 na lokal ng pamahalaan ng Barangay Bayorboy. Para sa talahalayan 1, dalas ng paggamit ng wikang Pilipino sa paaralan ng mga mag-aaral. Mula sa ranggo 1 to 3, dito madalas ginagamit ang wikang Pilipino at para sa ranggo 4 to 10, dito naman paminsan-minsan ginagamit ang wikang Pilipino. Para naman sa talahalayan 2.1, paraan ng panghihikayat ng mga mag-aaral sa pakikilahok ng kapwa gamit ang wikang Pilipino. Mula sa ranggo 1 to 4, sa ranggo na ito ay ang mga hindi sumasang-ayon at sa ranggo 5, sila yung mga lubod na di sumasang-ayon. Para naman sa talahalayan 2.2, paraan ng paghihikayat ng mga mag-aaral sa pakikilahok ng mga magulang gamit ang wikang Pilipino. Mula ranggo 1 to 5, lahat ay hindi sumasang-ayon. Para naman sa talahalayan 2.3, paraan ng panghihikayat ng mga mag-aaral sa pakikilahok ng lokal na pamahalaan ng Barangay Bayorbor. Gamit ang wikang Pilipino, mula ranggo 1 to 5, lahat rin ay hindi sumasang-ayon. At para naman sa talahalayan 3, mga salik na nakakahadlang sa paggamit ng wikang Pilipino sa paaralan ng mga mag-aaral. Para sa ranggo 1, dito lubos na sumasang-ayon at sa ranggo 2 to 8, dito ang mga sumasang-ayon. Para naman sa ranggo 9 to 10, sila ang mga hindi sumasang-ayon.